Ngayong gabi ho, mga kapatid, ay napaka-importante po ng ating pag-aaral kasi ito po ay nangyayari sa ating kapanahon. Ang pag-aaral po natin ay paano na-pervert ang gospel. Kasi sa Galatians chapter 1, nagturo po si Apostle Paul about the perverted gospel. Tingnan po natin yun. Galatians chapter 1 in verse number 6. Galatians 1 verse number 6. Ito po tinuturo din ng Arminian na yung mga perverted gospel at tinuturo nilang gospel, yung gospel ng mga nagsasayawan, pero wala silang kaalam-alam, pati gospel nila perverted din. Galatians chapter 1 verse 6, sabi ni Paul sa Galatian churches po ang Galatians, plural po sila sa verse 1. Sabi ni Paul, I marvel that ye are so soon removed. Nung naandyan si Paul, ang gospel nila ay tama. Si Paul mismo nagturo. Nung umalis si Paul at sumulat, kaya sa sumulat, nabalitaan niya, no? Ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Another gospel, no? Ano pa po ang banggit? Which is not another. Hindi yung iba talagang gospel. Ibig sabihin ng another gospel, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. No? Yung another gospel, ibig sabihin different na iba. Kaya na iba ay pinervert. Pervert means to corrupt. No? Kinurap yung gospel ng Panginoon. Pervert the gospel, kaya tawag natin ni perverted gospel. But though we or an angel from heaven preach any other gospel, kasi yung gospel na yan, hindi mo pwedeng pakialaman niya. Yan tawag kasi dyan ni gospel of the Lord Jesus Christ. The Lord's gospel yan. The Lord owns that gospel. No? Kaya walang pwedeng makialam dyan. Kaya nga sabi rito, but though we, kahit pa sila Pablo, or an angel from heaven preach any other gospel, unto you than that which we have preached. Nakaiba na doon sa unang na-preach. Unto you, let him be accursed. Verse 9, as we said before, so say I now again, inuulit niya, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. At halimbawa, yung tao sinasabing na save siya sa uri ng gospel na yan, perverted gospel. Save kaya ho yun. Eh di perverted salvation din yun, pagka ganun. Di ba? Perverted gospel eh. Hindi ho save yun. Hindi ho nakakapag-save ang perverted gospel. Yan nga po yung delikado in our time. Naaalamin natin. No? Sino ang nagtuturo niyan ng perverted gospel na yan? At paano ang maniobra, paano nangyaring na pervert yan? Okay? Ang simbahan ho ng Panginoon, hindi ignorante sa gawa ni Satanas. No? Kaya pag hindi ka simbahan ng Panginoon, hindi mo alam yon. Hindi mo alam yung, parang hindi mo alam yung peking pera. Hindi mo kasi alam yung original eh. Yung peking pera, hindi ho naman pinag-aaralan yun. Pinag-aaralan original. Pag alam mo original, for sure, alam mo yung peke. Ha? Pag nalaman mo yung original, saka mo lang malalaman na peke pala yung pinanggalingan mo. Ganyan po yun. Kaya aalamin po natin ang istorya ng paano ang pagkaka-pervert sa gospel na yan, lalo na po ang mga kapatid sa ating panahon. Always remember, mahalaga ang commandment. No, pagdating sa commandment ng Panginoon, huwag mo siyang babaguhin. Kasi pag binabago mo ang commandment, diyan po nadaya si Eve, di ba? Diyan sa nadaya eh. No? Sabi niya sa mga
bunga ng punong kahoy, makakakain kami sa lahat eh. Wag lang sa isa. Tama yung sabi niya eh. Wag lang sa isa. Ni wag naming hihipuin. Yun nangyari. Wala sa commandment yun. Ang Diyos, pagdating sa commandment, mahigpit. Mahigpit pa sa militar. Diyos yan eh. Yung salita niya, wag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Mahihirapan ka dyan. Diyan nag-uumpisa ang perversion. Dinagdagan ni Eve. Wag daw hihipuin. Hindi ko nakalagay na masamang hipuin yun. No? At tapos sabi niya, baka kami mamatay. Hindi ho baka mamatay. Tiyak kayong mamamatay. Nakita niyo ang perversion. Yan po yan. Kaya alamin natin yung commandment. Paano na pervert sa pamamagitan ng commandment? Kunyari, sumusunod. Kita nyo, si Haring Saul, ano commandment ng Panginoon? No? Patayin mo lahat ang Amalekites. That's the commandment. No? Wala kang ititira dyan. Pati hayop. No? Patayin mo lahat. May itinira siya. Sayang daw. That is perversion. No? Do not change the commandment. Once you change it, different commandment na. Perverted na ang nagiging resulta. Nakokorrupt yung commandment. Pero sa original, hindi ganoon. Kaya nagalit ang Diyos kay Saul. Basahin niyo yung story ni King Saul sa 1 Samuel chapter 15. No? Ang sabi ng Diyos, you disobey me. You rebel against me. Half obedience is also disobedience. At si rebellion, half obedience, rebellion pa rin yun. At is rebellion against God. Tingnan natin yung commandments. Liliwag lagi nating maigi para makita natin yung perversion. Mark chapter 16. Mark 16. Mark 16, in verse number 15. Ayan, sakop nung sinasabi ng ibang wala raw sa... Sabi nila, wala tayo. Andyan yung commandment ng Panginoon eh. Sa verse number 15, sabi sa 15, and he said unto them, ang kausap niya apostol, na representative ng church niya, go ye into all the world. Kaya kita nyo sa commandment, makikita nyo, hindi lang apostol ang gagawa niya. Makakapunta ba sa all the world ang apostol? Diba? Ang gagawa niya, yung church in succession. Pag namatay sila, itutuloy ng pinagsalinan, itutuloy, no? Hanggang sa all the world. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi nyo na po na ang utos. Preach! Liliwanagin natin ang salitang preach. The word preach means to proclaim, to publish, to herald. No? Ibandera mo, iproklama mo. No? Pag ikay nagpo-proclaim, hindi ka nakikiusap. At lalong hindi ka nagmamakaawa. No? Pagdating sa gospel ng ating Panginoong Kristo, laging ang word na ginagamit ay proclaim. Tingnan pa natin sa verse 20. The same chapter. And they went forth and preached everywhere. Sinunod nila. Preached everywhere. The Lord with them and confirming the word with signs following. Amen. So, ang utos ay preach simula pa sa mga apostol. Tingnan natin ang isang chapter sa Bible na kutakot-takot na preach ang nangyari. Tingnan natin sa Acts chapter 8 nung nangalat ang church. Katuparan din to ng utos ng Panginoon sa Acts chapter 8. No? Ito yung nangalat ang church sa pamamagitan ni Saul na hindi pa siya converted na magiging si Paul. Verse 1, and Saul was consenting unto his death, the death of Stephen, sa chapter 7. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Kita nyo ha, kahit may persecution, hindi excuse yan. Kahit may persecution, no? Ang commandment, walang excuse. The commandment is to preach. That's the commandment. Lalo naman siguro kung walang persecution. Di ba? Walang excuse if Christian, matindi ang persecution, no? Great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad
Kaya sila nag-scattered, kumbaga talagang survival. Tumataka sila. No? Scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Ang natira lang ay apostles sa Jerusalem. Verse 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, ito yung si Saul na magiging si Paul. He made havoc of the church. Naku. Entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. At kahit great and persecution, tingnan nyo ang pagsunod nila sa Paul. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. They still preach the word, di ba? Kahit mag-great and persecution. Kaya ang commandment ng Panginoon, very, very detailed at very clear. Walang excuse dyan. Hindi seasonal yan. Kaya kita nyo, nakalagay sa 2 Timothy chapter 4, verse 1, preach the word. No? Be instant, in season, out of season. Kahit mayroong persecution, di ba pwede, Panginoon, hindi kami makakapag-preach, may persecution. Panginoon, may COVID-19, hindi kami makakapag-preach. Ay may open door sa Mulanay, may open door sa San Narciso, may open door sa Santa Maria. Ay saka na muna yun. Pwede ba yun? Hindi ko pwede yun. Walang pinipiling panahon. No? At tingnan yung word na ginagamit laging preach, proclaim. Tingnan pa natin ang mga verse dito sa chapter 8. Verse 12. Verse number 12. Okay. But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God. Laging preaching, no? In the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. 25. Verse 25. Okay. And they, when they had testified and preached the word of the Lord, laging preach, returned to Jerusalem. Pagsunod to sa utos ng Panginoon. No? Dalawa pa. Returned to Jerusalem and preached the gospel. Pag gospel tungkol kay Kristo, laging preach yan, no? Proclaim in many villages of the Samaritans, no? Also in verse 35, verse number 35, and Philip opened his mouth and began at the same scripture, sa ano to, sa eunuch, and preached unto him Jesus. No? Kahit dadalawa, preach din, pinipreach din, pinoproclaim kahit dadalawa di ba? One on one yan, pero preach din, hindi pinakikiusap ang gospel. No? Verse 40, the last verse. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. So nakita natin ang salitang preach. Ang salitang preach, that's a commandment of the Lord Jesus, to preach the gospel unto all creature. It means to proclaim, to herald, to publish. Okay? Hindi mo maipo-proclaim ang gospel na parang nakikiusap ka. Hindi pwede. Kaya hindi pwede rito ang patatanggapin. Kasi pag ikay nagpapatanggap, para ka nagmamakaawa, tanggapin nyo na ang Panginoon. It's not preaching. No. Walang ganun. Mali yun. No? Sa salitang preach, tanggapin nila o hindi. Wala kang pakialam dyan. Ipoproklaim mo yan. Masaktan sila o hindi. Ayawan nila o hindi. Utos ng Panginoon yan No? Hindi mo pwedeng ipakiusap ang gospel o pwedeng parang nagmapakaawa ka pa. May narinig pa nga akong kwento niyan No? Nagmakaawa yung preacher. Power ang awa nyo na. Tanggapin nyo na ang Panginoon. Isipin mo na yun. Baka naman. It's not preaching anymore. Yung pa, salesman. Alam nyo ba ang mga preacher ngayon ay parang salesman? Ganito salesman ipakikita mo yung galing ng product. Una, di ba? Diba, ang produkto mo sabon. Diba? Kita nyo, ito, actual nating lalabang. Pagkatapos mo ma-present, no? Bibili ka o hindi? Di ba? Ganun na ginagawa kay Kristo Tatanggapin mo o hindi? No, parehas ka ng salesman ng mga pastor. Hindi mo pwede, hindi si Kristo, hindi iniaalok. Ipinipreach siya.
Ba't mo siya iaalok? Bakit? Di ba? Ang kawawa ay tao, hindi ang Panginoon. Ba, hindi kawawa ang Panginoon. Aba, tayo ang kawawa. Di ba? Kaya nililiwanag natin. Diyan papasok po ang perversion. Ang pagpapatanggap ay hindi inutos kahit kailan. Wala ka mababasa sa Biblia, patanggapin nyo ang mga tao, walang ganyan. Kasi hindi pwedeng mangyari yung pagpapatanggap. Dalawa kasi ang mangyayari pag nag-preach ng gospel during those times. Kasi iba ngayon eh, freedom ngayon eh. In those times, pag nag-preach ka ng gospel, dalawa mangyayari. No? Either na yung gospel ay i-accept ng tao, or papatayin ka ng tao. Kasi hindi nila gusto yung gospel na yan. Hindi nila gusto yung gospel na yan. At patay ka dyan. Paano mo patatanggapin yung taong hindi gusto yung pinatatanggap mo? Di ba meron na nga prophecy doon sa Isaiah chapter 53? Who believe? Sino ang naniwala sa aming balita? Wala! Talaga namang hindi ka panipaniwala. Ang gospel na yan, hindi ka panipaniwala. John 1:10. No? He came unto his own, and his own received him not. Okay? This world believed him not. Siya ang nag-create sa world na ito. Nagpunta siya sa world, but the world believed him not. Hindi siya pinaniwala. Nakita niyo? Yan yung general view eh. Okay? At wala kayong mababasa sa Bible na magpatanggap. Hindi yan utos. Kasi ang pagtanggap ng tao ay resulta. It's not the commandment. That's the result. Pakita natin yung result. Tingnan natin. Yung pagtanggap ng tao, natural yun. Resulta yun, ipakita natin. Colossians chapter 2. Pero hindi mo uutosang tumanggap. Kasi, sa ayaw mo sa gusto, kahit hindi mo patanggapin yan, gagawin nila yun. No? Colossians 2 verse 6, ito simbahan sa Colossae. Tinanggap nila ang Panginoon. Colossians 2:6. As you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Walang totoong mananampalataya na hindi tinanggap ang Panginoon. Pero hindi sila inutusang tumanggap. Kosa nilang tinanggap ang Panginoon. Wala kayong mababasa sa Biblia na inutos na tumanggap o utos ng Panginoon. Ipatanggap siya. Walang ganun. Resulta yan eh. Resulta yan eh. Tulad halimbawa, magpapainit ka ng tubig. Di ba? Magpainit ka ng tubig. Ano resulta? Kukulo yun. Hindi naman, pakuluin mo ang tubig. Painitin mo. Yung pagkulo, resulta yun eh. Resulta, siyempre, kukulo yun. Di ba? Natural ko, kukulo yun. Ganon din yung gospel. Siya ipinipreach, yung pag-receive kay Christ, yan po ay resulta sa ayaw mo't sa gusto. Tingnan na nyo, imbestigahan natin maigi ang John 1:12. John 1:12. Okay. John 1:12 and 13. Pakita natin yung general view muna sa 10. Okay. New pala, hindi believe. New. 10 muna. He was in the world, and the world was made by Him. Kita niyo yung world na ginawa niya. Nung siya'y pumunta, and the world knew Him not. Hindi siya nakilala. 11, He came unto His own nation, Israel. And His own received Him not. Pero sa 12, but as many as received Him. Hindi lang ilan, many. No? May nag-receive. Sa kabila na ang general view ay hindi ganon. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ito naman ay napakasimple, kahit pakita pa natin sa mga expert sa grammar. Yung 12 ay result ng 13. Which were born. Those who received in verse 12 were born first. Kaya po past tense yung which were eh. No? Sabi nila, pag-receive mo, saka ka maboborn again, 13. Mali yan. Ba't ka pa maboborn again, na-receive mo na? Di ba? Hindi naman marireceive si Kristo nung hindi born again eh. Ito niyo lang.
Nauna yung born again, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Kaya sa pagiging born again, wala ang will of man dyan. Yung free will, hindi kasali yan dyan. Kanino lang? But of God. Only the will of God. No? Only the will of God. Ngayon, kung bibigyan natin ng supporting verse yan, James 1:18. Of His own will. Yung His ay God. Bigat, He us. Yung bigat ay born again din yun. Of His own will. Of God's own will. Kaya yun ang ibig sabihin yan. But of God. But of the will of God. Not by the will of man. Not by flesh and blood. No? And because you were born of God, they were born of God, naturally, sabi sa 12, as many as receive Him, they receive the Lord Jesus Christ. That is the result. No? Result yun. Tingnan nyo, sa napakadaming salvation story sa Bible, wala kayong makikitang pina-receive. Pero lahat nag-receive. Thief on the cross. Di ba? Lord, remember me. That is receiving Christ. No? Pinatanggap ba ng Panginoon yun? No. Nakita nyo, no? Miski saan? Mamaya titingnan natin sa napakagagandang mga preaching sa Bible, no? Kasi po ang born again experience ay isang miracle. Pinanganak kang muli. Bumalik ka sa pagiging bata, ikay patay na binuhay. Ano ibig sabihin ng born again eh? Iba-iba lang term ang ginamit. That is a miracle. Milagro yan eh. No? Na nangyayari. Diyos ang makakagawa niyan. No? Na magre-resulta ng pagtanggap mo kay Jesus Christ. Kita nyo nangyari kay Saul. Binasa natin kanina, he made havoc of the church. Pagdating sa chapter 9 eh. Who are you, Lord? Lord agad ang tawag eh. Kasi converted na siya during those times. He received Christ. May nagpa-receive ba sa kanya? Wala. Automatically, he received Christ. Siya nga ang sumulat sa Colossians 2:6 eh. Having therefore received Christ, kasama siya dun. Once na ikay na-born again, magre-resulta yan ng pag-receive mo sa Kanya. Hindi mo kailangan patanggapin yung tao. Para ding tubig. Pag pinainitan mo ng apoy, kukulo yan. Hindi mo wala kang gagawin para pakuluin yan. Hihipan mo para kumulo. Resulta yun eh. No, ng isang milagro. Ang milagro dyan ay yung born again experience na nag-result ng pagtanggap. Ating imbestigahan maigi. Kasi sa Bible po, para makita mo ang truth, talaga mag-i-investigate ka dyan. No? Kinakailangan ng masusing investigasyon para makita saan sa Bible kinuha ang pagpapatanggap na yan. Saan? Nasaan ang anino niya? Nasaan ang ugat niyan? Saan nagmula sa Bible yan? Miski halongkatin nyo buong Bible, hindi nyo makikita. Kasi hindi sa Bible nagmula yan. Wala yan sa Bible. Wala yan. Miski hanapin nyo. Imbestigahan natin. Nung unang nag-preach si Peter, kasi nung namatay ang Panginoong Kristo at umakyat sa langit, no, may inappoint siyang susunod na pastor, si Pedro. Kaya sabi niya, do you love me? Sabi ni Pedro, yes, Lord, you know that I love you. Sabi ng Panginoon, feed my sheep. Trabaho ng pastor yon. At ginampanan niya sa Acts chapter 2. Kaya nung bumaba ang banal na espiritu sa Acts chapter 2, siya ang nag-preach kasi siya yung pastor ng simbahan na iniwan ng ating Panginoong Kristo. Tingnan natin kung nasaan yung pagpapatanggap na yan. Iimbestigahan natin maigi. In the book of Acts chapter 2, ang umpisa ng preaching ni Peter dito, ay nasa verse 22. That's the beginning of his preaching. Sa verse 22, sabi ni Peter, ye men of Israel. At ang kanyang audience ay puro Hudyo. Kaya men of Israel lahat yan eh. Na mga naninirahan sa iba't ibang lugar, na iba-iba na ang lingwahe. Di ba pinag-aralan natin one time yan, no?
Okay? Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth. Yan ang umpisa ng kanyang preaching. Ang haba niya. Napakahaba ng preaching niya. At ang dulo ng preaching niya, kaya iniimbestigahan natin maigi, no? Kung nasaan yung pagpapatanggap, ay nasa verse 36. Nasa verse 36 ang dulo ng kanyang preaching. Okay? 36. Therefore, let all the house of Israel, kasi puro Hudyo nga audience niya dyan, know assuredly that God hath made the same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. Ngayon, titingnan natin, ano ang ending ng kanyang preaching? Ano nangyari sa tao? Verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart. Nasaktan sa puso. Paano patatanggapin yung nasaktan sa puso? Patatanggapin mo yan, baka bugbugin ka niya. It so happened dito, gumawa ang banal na espiritu na yung 3,000 dyan ay naligtas, nadagdag sa church, nagpabaptize. Pero kung wala ang gawa ng banal na espiritu, delikado ka. Bago ko basahin niya, pakita ko sa inyo ang kaparehong nag-preach ni Peter. No? Si Peter nag-preach ulit. Tingnan natin, nag-preach uli si Peter. Pero hindi ganito ang nangyari. Sa Acts chapter 5, let us see the preaching of Peter. So nag-preach si Peter sa Acts chapter 5, ang umpisa ng preaching niya, okay. Sa verse number 30, 5:30. Halos kapareho din ang preaching niya kanina sa Acts chapter 2. No? Sa 29, then Peter and other apostles answered, we ought to obey God rather than man. 30, the God of our fathers raised up Jesus. Si Jesus ang sentro ng preaching niya. Whom you slew and hung on a tree, him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Kita niyo yung repentance, sabi sa verse 31, di ba? To give repentance. Bigay ng Diyos ang repentance. To give repentance. At during those times, ang binibigyan niya ng repentance ay Israel lang. Wala pa sa Gentiles. And forgiveness of sins. Siyempre, pag nagbigay ng repentance, kasama ang forgiveness of sins. 32, and we are witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him. 33, eto na. And when they heard that, they were cut to the heart. Kanina, prick. At nung napakat sa heart, anong gusto nang gawin? And took counsel to slay them. Papatayin sila. Patatanggapin mo yan, patayin ka niyan. Patatanggapin mo yan? Oh. Kasi masakit ang mensahe na yan. No? Whom you slew, na pinatay nyo, talagang sila pumatay. Kaya lang hindi sila napatay, namagitan ang isang doctor of the law named Gamaliel. Yan ang teacher ni Paul sa pagiging pariseyo. Diyan sa graduate. No? Kaya hindi sila napatay. Nakita nyo? O, kita nyo mga resulta na yan, no? Paano mo patatanggapin yan? At asa ng patanggap niya? Papatayin ka nga niyan. Patatanggapin mo, tagain ka niyan. Batuhin ka niyan. O. Tingnan pa natin, isa pa mga kapatid. Sa Acts chapter 7 naman, si Stephen naman to. Ito, natuluyan si Stephen. Sa Acts chapter 7, kawawa si Stephen, natuluyan siya dito. Ang dulo ng preaching niya, no? Ang dulo ng preaching ni Stephen ay nasa verse, ang haba ng preaching ni Stephen. Ang preaching ni Stephen ay nagmula sa verse number 2. Chapter 7, verse 2, ito umpisa. And he said, men and brethren and fathers, hearken. Ayan, umpisa niyan eh. Preaching niya, umpisa kay Abraham. Pag binasa ko yung haba niya, punta na ako sa dulo. Ang dulo ng preaching niya ay nasa verse number, tingnan niyo, verse number 53 na, or 53. Ang haba niyan eh. No? Okay. Verse 54. Ito yung ending. Kanina,
Na-cut. Ito rin, ganun. When they heard these things, they were cut to the heart. Ayan na naman. Oh. And they gnashed on him with their teeth. Nagalit sila. At anong ginawa nila kay Stephen? Sa verse number 59. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Pinatay nila si Stephen. Nakita niyo, asaan ang patanggap? Asaan? Patatanggapin mo, galit na galit yung tao. Anong patanggap? Tumanggap ng bato. Tanggapin mo bato namin. Ayan. Kaya gagawin sa'yo niya. Oh. Kita niya na hindi pwede yung patanggap na yun. Ang pagtanggap ay resulta yan. Tingnan nyo sa chapter 2. Yun, balik tayo sa chapter 2. Diba, sa verse number 37, now when they heard this, they were pricked in their heart. Ganun din yun. Cut to the heart yun eh. Yun din yun eh. Pero, hindi galit ang tao. No? And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Asan ang invitation? Where is invitation? Hindi nyo makikita yan. Ano yan, ha? Evangelism yan. No? Public evangelism yan. Yung kay Stephen, evangelism din yan. Pati yung kay Peter kanina, na namagitan si Gamaliel, the same din yan. Diba? Wala yan. Kaya man-made yan eh. No? Nakita nyo, no? Iimbitahan mo iniimbitahan mo kami, batuhin ka namin. Oh, sige, imbitahan mo, batuhin ka. Hindi mangyayari yan eh, no? Ang sabi ni Peter sa 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At ano yung nangyari sa mga yan? Verse 41. Now, they that gladly receive His word. So, they receive it voluntarily. Hindi pina-receive. They receive. Di ba? Eh, sino yung word? Ang word of God is Kristo. Receive His word. Christ's word. Word ni Christ yun. No? Pinatanggap ba sila ni Peter? No. Kaya yung receiving ay result. Nakita niya? It's a result. Ay hindi pati result pinakikialaman ng pastor ngayon eh. Kasi gusto nila sigurado. Oh. Pag walang tumanggap, walang offering. Gusto nila lahat tatanggap. Mali po yan. No? Resulta ang pagtanggap, oh. They that gladly receive His word, maigi na lang. They gladly receive His word. Kung hindi, 3,000 yan. Magtigi-tigi isang kurot sa iyo yan, ewan ko sa iyo. Kung di na magabuong katawan mo. Magtigi-tigi isang kurot lang yan. Di ba? 3,000 kurot. Maigi, nag-receive yan. Kita ko kay Stephen. Hindi nag-receive. Patay si Stephen. Kawawa. Kaya ang receiving is a result of a miracle. May ginawa ang Diyos dito. Yeah? May ginawa ang Diyos na nagresulta ng pag-receive. We're baptized. Pati pagpapabaptize, voluntary yan eh. Hindi po sila pinilit magpabaptize. Yung pagpapabaptize, result din yan. Hindi yan ipinipilit. Diba? Ang nangyari ngayon, parehas eh. Yung pagpapatanggap, pinipilit. Pati pagpapabaptize, pinipilit. Hindi pinatanggap. Tanggapin mo na. O sige na, tanggapin na. Magpabaptize ka na rin. Tinanggap mo na rin lang, hindi diretso ka na. Di ba kaya nangyayari? Iba yun po yung mali. Parehong resulta yan. No? Were baptized in the same day, there were added unto them, added to the church. Kung wala pang church, saan mo idadagdag yan? Ang bilang ng church yan ay nasa Acts 1, verse 15, 120 sila. Added unto them about 3,000 souls. Yan po nangyari dyan eh. Nakita nyo sa proper investigation ng totoong
mga evangelism nung araw, meron bang pagpapatanggap? Meron bang pa-forward? Wala. Sumusunod lang sa commandment. Preach the word. Yeah, that's all. Resulta, hindi mo alam ano resulta niya. No? Alam ba ni Stephen, napapatayin siya? Hindi niya alam yan. Sumunod lang siya sa commandment to preach. Kung hindi nga naawat sila Peter ni Gamaliel, yari din sila to. And took counsel to slay them. Papatayin talaga sila. Kasi, kaya yung pag-receive is a result. Hindi ho yung inutos ng Panginoon na patanggapin ang tao. Tatanggapin mo yan eh. Hindi mo nga alam kung believer yan o hindi. Tatanggapin mo. Galit na galit ang mga tao sa mensahe mo. Di ba? Paano tatanggap yung mga iyan? Kasi, so nakita po natin, no? Iniimbestagahan natin maigi at siguro nakikita nyo na, no? Kung gaano kakurap ang gospel in our time dahil dinadagdagan nila at binabawasan. Parehong nakat to the heart. Pare-pareho yan, ha? Tatlo yan, eh. Tatlong event. Chapter 2, Chapter 5, Chapter 7. Kakaiba lang ang result sa Chapter 2. They received the word. Sa Chapter 5 at Chapter 7, hindi. Ang result kasi, sa Diyos yun. No? Kung tatanggap sila, hindi, sa Diyos yun. Wala sa iyo yun. Wala kang magagawa dun. Di ba? Si Peter din, nag-preach rito sa Acts chapter 2. Alam ba niyang tatanggap yung 3,000 na yan? Hindi niya alam yan. Hindi niya alam yan. Diyos lang ang nakakaalam yan. Resulta yan eh. Pakita uli natin yung pagpipreach ng gospel. Romans 1. In Romans 1. In chapter 15. Romans 1, 15 and 16. Pakita uli natin. So as much as in me, sabi ni Paul, sa mga taga-Rome, I am ready to preach. To preach. The gospel. To proclaim the gospel. To you that are at Rome also. 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi dapat ikahiya yan. Proclaim talaga niya yan. For it is the power of God. So the preaching of the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Yung preaching, yung proclaiming yun, may power yun. Ngayon, kanino ang power niya? Power of God unto salvation. To whom? To everyone that believeth. Sa mga magbibilib lang yan. Sa hindi, walang power yan. O, kita nyo kanina, Acts chapter 2, di ba? 3,000. 3,000 ang nagdagdag sa church. As many as receive Him. 3,000 yun. Andun yung power of the gospel. That believeth. Sa Acts chapter 5. Wala. Walang nag-believe eh. Papatayin nga sila. Acts chapter 7. Wala din. Kaya powerful lang ang gospel to them that believeth. Sa hindi, walang power. Papatayin ka niya. Lagot ka riyan. Nakita niyo, no? Maliwanag naman ang verse. Powerful siya to everyone that believeth. To the Jew first, and also to the Greek. Kahit yan ni Hudyo, kahit yan ni Griego, no? Basta elect ng Panginoon yan. At kahit sino ang preacher. Basta nagtuturo siya ng tamang gospel, hindi perverted gospel, ha? Kahit sino preacher yan. Kalulugdan ng Diyos yan. Bibigyan niya ng power yan. May mako-convert yan. Ito ay 3,000 na-convert. Pag ngayon nangyari yan, may na-convert na 3,000, ay sikat na yan sa buong mundo. The greatest evangelist of all time. Libo-libo. Ating iniimbestagang maigi kasi yung pinaggagawa ngayon ng napakaraming pastor ay strange sa Bible, for your information. Strange sa Bible yan, ginagawa nila na yan. Mag-i-invitation, di ba? Oh. Papo-forward din ang mga tao.
Oh, patatanggapin. Naku, kahit anino niyan di makikita sa Biblia. Wala yan. Pero sa kabila ng lahat, nagsitanggap sila. Hindi pinatanggap. Kusang tumanggap. Resulta yun eh. No? Nang born again experience nila, kaya sila tumanggap sa Panginoon. Ano ba ang ipinipreach pag nagpipreach? Tulad kanina, no? Repentance ang preaching ni Paul. Tingnan natin, balikan natin yung isang verse. Luke 24. Luke 24. Isa sa dapat ipipreach, 24 verse number 47. Utos ng Panginoon to, sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit. And that repentance, yan na, and remission of sins should be preached, proclaimed. Kaya magtuturo din tayo ng pagsisisi ng tao. Ibig sabihin, talaga makasalanan sila. Oh. Ay kung mainit yung ulo ng tao, ba't mo ko sinasabing makasalanan? Di... Stone to it. Nangyari ka doon. Baka yan ay ang kanamang Hudyo, lagot ka. That repentance and remission of sin should be preached in His name, now in the name of Jesus, among all nations, beginning at Jerusalem. At yung repentance, pag nag-preach ka, hindi mo pwedeng ipakiusap. Pwede mo sabihin, sige na, magsisi ka na. Pwede ba yung ganon? Parang awa mo na, magsisi ka na. Hindi mo ganon. Ang repentance po'y pinoproclaim. Lalo pag nagturo ka ng total depravity, at talagang sasabihin mo sa tao, makasalanan ang tao. Di ba? Proclamation yun eh. At masasaktan talaga yun. Tulad kanina. No? Jesus, whom you slay. Kayo ang pumatay. Kaya galit na galit yung mga tao. Ba't mo kami binibintangan? Kaya galit na galit yung mga tao eh. Pag walang repentance yun, lagot ka. Kaya pinoproclaim ang repentance. Hindi yan pinapakiusap. No? At pag hindi talaga nagrepent yan, tapos ka, ikaw na magrepent. Lagot ka sa mga yan. No? Hindi pwedeng ipakiusap ang repentance. Kasi po, ang repentance, for your information, kaya hindi mo pwedeng ipakiusap. Resulta na naman yan. No? Katulad ng receiving kay Christ, result yan eh. Yung repentance, result din yan. Pakita natin, kanina, binasa natin kanina, sa Acts chapter 5. Acts 5. Acts 5 verse number 31. Binasa ko kanina. Resulta yun eh. Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior to give, for to give repentance. Siya po magbibigay. No? To Israel, kasi ang naliligtas those times ay mga Israelites pa lang. Wala pang mga Greek, wala pang mga Gentiles. And forgiveness of sins. Diyos ang nagbibigay. Kung hindi ka bigyan, paano? Di ba? Tingnan naman natin sa Gentiles. Nung maligtas yung mga Gentiles, no? Sa Acts chapter 11. Acts 11. Kanino manggagaling? 11 verse number 18. Sabi sa verse 18, when they heard these things, mga Gentiles yan, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also, sinasabing also, kung paano nagbigay siya ng repentance sa mga Hudyo, also to the Gentiles, granted, yung granted, given din yun, repentance unto life. Sa Diyos lagi yan. No? Kaya resulta yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin, sige na, mag-repent ka na. Kung hindi binibigyan ng repentance yun. Diba? Hindi mo pwedeng ipakiusap sa tao yun. Just preach it. No? Bahala ang Diyos kung bibigyan niya o hindi. Ipakita natin ang talagang maliwanag dyan sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 about repentance, verse number 25. Kaya nga si Paul, tinuruan ni Paul si Timothy paano magtuturo. Kahit sa mga opposers, 25. In meekness, kaya magturo ka ng may kaamuan.
instructing those that oppose themselves. Sa mga opposers to, ha? Dahil ba't kinakailangan may meekness? If God peradventure, ano sa Tagalog yung if God peradventure? Baka sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi, will give them repentance. Baka sakali. Kung hindi, nakita nyo, sa Diyos ang repentance, hindi sa tao. You just preach repentance. No? Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, you instruct them, those who oppose themselves, you instruct them with meekness. Baka sakali. Baka bigyan ng Diyos ng repentance yan eh. Anong resulta ng repentance? Will give them repentance to the acknowledging of the truth. I-acknowledge niya ng truth. Paniniwalaan niya ang truth. Yan ang resulta ng giving of repentance. Ang unang-unang truth na paniniwalaan niya, na i-acknowledge niya, yung truth na siya'y sinner. That's number one truth. Natatanggapin niya. Acknowledging of the truth. Kanino nagmumula? Sa Diyos yun. No? Ang papel lang dito ni Timothy, instruct. Magturo ka lang sa mga opposers. Yung pagbibigay ng repentance, ay bahala ang Diyos doon. At pag binigyan ng repentance, ang result ay acknowledging of the truth. At pag in-acknowledge ang truth, parang chain reaction yan. May kasunod na naman yan, 26. And that they may recover themselves out of the snare of the devil. Makakawala yan sa silot ng diablo. Kasi lahat ng tao, bilanggo ni Satanas. Saka makakawala yan. Pag binigyan ng Diyos ng repentance, in-acknowledge ang truth, makaka-recover yan. Sa snare of the devil who are taken captive. Lahat ng sinner ay captive ni Satanas by him at his will. At hindi ka makakawala kay Satanas. Pag hindi ka binigyan ng Diyos ng repentance, hindi mo in-acknowledge ang truth, hindi ka makaka-recover dyan. Hindi mo kaya yan. Nakita niyo mga kapatid, na yan ang nangyayari. Resulta lahat yan. Ang gagawin lang ni Timothy, to instruct those that oppose. No? Hindi niya pakikiusapan, mag-repent kayo. Kasi Diyos naman nagbibigay ng repentance. Diba? Hindi mo patatanggapin. Resulta yun eh. Kita nyo kanina sa Acts chapter 2, di ba? Yung mga tao, they gladly receive His word. They receive it. Gladly pa. Hindi napilitan katulad ng ginagawa nila. Ito po natin, ha? At maging ang faith. Kasi lahat po yan ay galing sa Diyos. Maging ang faith ay galing sa Diyos. Diba? Sa Ephesians 2:8 and 9, no? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, for all men have not faith. Walang faith ng tao originally. Nagkakaroon ng faith yan, no? Pag binigyan ng Diyos. At sino binibigyan ng Diyos ng faith? Sino? Titus 1:1, liwanagin natin maigi. So binibigyan ng Diyos ng faith. Verse 1, Paul is servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect. Sino binibigyan ng faith? Elect. Kaya nga ang tawag sa faith na yan ay faith of God's elect. Pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Kasi ang binibigyan niya ng pananampalataya ay mga hinirang. According to the faith of God's elect, tingnan nyo, di ba kanina pag binigyan ng repentance? And acknowledging of the truth. Ina-acknowledge ang truth. Diba? Resulta lahat yan. And acknowledging of the truth, which is after godliness. At ano susunod? In hope of eternal life. Bibigyan sila ng pag-asa ng eternal life. Sino binibigyan ng pag-asa ng eternal life? The elect. No? Na binigyan ng faith. Kaya ang tawag ay faith of God's elect. Pananampalataya ng mga elect yan. Kasi sa kanila niregalo ng Diyos yan. At bibigyan ka ng hope of eternal life. Kaya kung hindi ka elect, you have no hope of eternal life.
Kasi wala kang faith. Which God that cannot lie promised before the world began. It's God who promised it. To whom He promised it? To the elect. Na mayroong faith. At nung i-promise ng Panginoon yan, hindi pa sila pinapanganak. Before the world began pa. Nalalaman na lang natin in due time. No? At sabi sa 3, but hath in due times manifested. Ayan, nagmamanifest. His word through preaching. Yun. Kaya dapat pinipreach. Hindi pinapakiusap yan. Dinideclare, pinoproclaim. At sabi ni Paul, which is committed unto me. Kaya committed si Paul sa gawain niya, pagpipreach ng word of God. According to the commandment, utos yan ng Panginoon to preach. Hindi eh. Yung iniuutos, hindi ginagawa. Yung hindi iniuutos, yun ang ginagawa. Kabaliktaran eh. According to the commandment of God, our Savior. Tingnan pa natin ang isa, proper investigation. 1 Peter chapter 1. Kaya sa proper investigation, kitang-kita po natin ang mga kamalian na yan. No? Walang commandment na magpatanggap, ha? Ang commandment ay just to preach. Bahala ang Diyos sa resulta. Chapter 1, verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ to the strangers. Ang sinusulatan niya ay strangers, scattered. Ito pa yung panahon sa Acts chapter 8. Kasi doon nag-umpisang scattering. Nangalat sila kung saan-saan. Sinulatan ni Paul yung mga nangalat, ni Peter yung mga nangalat na yan. No? Scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. At yung mga nangalat na yan, sabi sa verse 2? Elect! Mga elect yan. Kaya yung mga nangalat sa Acts chapter 8, mga elect yan. Mga miyembro simbahan yun eh. Diba? Yun yung kasama yung sa resulta sa Acts chapter 2, 3,000 napadagdag, mga elect yun. They're elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. At ang makaka-operate lang pagdating sa election ay banal Espiritu. No? At kung hindi ka elect, hindi ka isasanctify ng banal na Espiritu. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. And obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, at yung blood ni Kristo ay para sa kanila, sa mga elect na yan. Grace unto you and peace be multiplied. 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us. Kaya pag ikaw ay elect, ipapanganak karang muli. No? Ikaw yung maboborn again. Hath begotten us. Hindi yung mabigat, ha? Yung heavy, hindi yon, ha? Bigat. Bigat. Ha? Pag tinagalog natin yan, ay pinanganak tayong muli. Unto a lively hope, kaya nga, hope of eternal life, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kanina, binasa natin sa Titus, no? In hope of eternal life, dito naman, to an inheritance. Kaya may mana. Kaya ang mananampalata, mayaman sa langit, dito. Dito wala. To an inheritance incorruptible and undefiled and fadeth not away, reserved in heaven for you. So nakita po natin mga kapatid yung kaya pag elect, bigatin yun din yung pinapanganak na muli. Hindi ko sino-sino. No? At magbasa ka sa buong Bible. No? Kung may magagawa ang tao sa pagiging born again, maghanap ka kung mayroong nagagawa ang tao. Wala. Kaya nga sa John 1:13 eh. No? Which were born, no? Not of flesh and blood. Sa laman at sa dugo, wala kang magagawa dyan. Nor by the will of the flesh, nor by the will of man, but of God. Only by the will of God. Diyos lang ang nakakagawa yan. At ginagawa ba niya sa lahat yan? No! Sa elect lang niya ginagawa. Dahil itong nag-scatter na itong mga elect. At pagdating sa verse 3, mga bigatin, mga ipinanganak na muli, no?
according to His abundant mercy, hath begotten us again. Pinanganak na muli. So, no need of any invitation or yan po'y kalokohang malaki lang. Just to preach the gospel, bahala po ang Diyos diyan. Hindi natin alam ang resulta, siya nakakaalam niya. Alam niya ang mangyayari. Tayo, hindi natin alam yan. Okay? Kaya may inheritance na eh. Kaparehas din ng Titus 1:2, in hope of eternal life. Pare-parehas po yan. Pagdating po sa gawa ng dyablo, ang simbahan ng Panginoon ay hindi ignorante. Pakita natin. In 2 Corinthians chapter 2, sabi ni Paul yan. 2 Corinthians 2, in verse number 11. Bagaman ang topic dito ay forgiveness, pagpapatawad. Sabi ni Paul sa verse 11, lest Satan should get an advantage of us. Kahit hindi forgiveness, kahit ibang topic sa Bible, pag hindi natin sinunod, mag-get advantage si Satanas. No? For we are not ignorant of his devices. At dapat tingnan natin maigi, devices means purpose, thoughts, mga haka niya. Tingnan natin paano si Satanas ay gumagawa. Kaya mga kapatid, si Satanas po, huwag natin sabihin walang alam sa Bible. Baka akala nyo wala kayong sa Bible si Satanas. Nakakawali po tayo. May alam po siya sa Bible. Alam siya. Pakita natin, may alam siya. Matthew chapter 4. Siyempre, ang Panginoon, mas may alam. Siyempre. Matthew chapter 4, verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit. Yun na po na. Led up of the Spirit. Being led by the Spirit of God. He leadeth me in the wilderness to be tempted of the devil. Para tuksohin siya doon. And when he had fasted 40 days and 40 nights, kaya niyo yan. 40 days. He was afterward unhungered. 1 day pala. Pero Ako, 40 minutes. 40 minutes. Gutom na ulit. 40 minutes lang, hindi pa ka nakaka 40 hours. Wala na eh. Hunger. Siyempre, nagutom na. And when the tempter, Satanas, came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Ayan ha. Ano sagot ng Panginoon? Sa lahat ng temptation ni Satanas, ang sagot ng Panginoon ay, it is written. Kaya pag wala kang alam sa written word, wala kang laban dyan kay Satanas. Di ba nakalagay sa Bible? Resist the devil. How can you resist him? Wala kang alam sa written word. Hindi mo mariresist yan. Panginoong Kristo nga eh. Ang sagot, it is written, man shall not live by bread alone. Kasi sa time na siya nagpa-fasting ng 40 days and 40 nights, hindi na sa laman yan. It is by the word of God na. Diba? Ang bumubuhay na lang sa kanya dyan ay word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tinetempt siya. Pagdating sa verse 5, then the devil taketh him up in the holy city, into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Hindi nyo na po na, oh. May dala ba siyang Bible? Nag-quote. Tama ang quotation niya. Baka tayo nga, hindi na natin alam. Sino kinote siya? Oo, hindi natin alam sa kinote siya. Satanas, alam niya. For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Yan po'y kinote ni Satanas sa Psalm chapter 91,
verse 11 and 12. Tama po ang quotation. Mali ang interpretation. Kita nyo, ano sabi niya? Magpatihulog ka. Yun ba ang nakalagay sa Psalm chapter 91? For it is written, tama yung sinasabi niyang it is written. Pero yung, ang meaning magpatihulog ka. Ba, hindi yun ang meaning, no? Tingnan natin, maganda, ibigin natin yung totoong meaning, ha? Psalm 91. Baka sa inyo sabihin yun, talagang magpatihulog ka nga. Hindi ka. Nakarinig ka ng it is written. Psalm 91:11. Okay. Psalm 91:11. Kita nyo, tama ang quotation niya? Tama. For he shall give his angels charge over thee. At alam ni Satanas, ang verse na ito tumutukoy sa kanya. Alam niya, no? Kaya hindi ko mo may alam sa Bible ay tama. Marami hong may alam sa Bible, mala Satanas. Totoo po, hindi ako dito sa inyo. Ay, nasa pulpito, di ba may Bible yan? Ay, alam, tama, to keep thee in all his ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dust thy foot against a stone. Tutulungan ka ng hell kung madulas ka, lest hindi yung sasadyain mo. Sabi ni Satanas, magpatihulog ka. Sasadyain. Ang sabi sa toong verse, baka madulas ka. Kita niyo, malaki pagkakaiba ng sinadya at baka madulas. They put against a stone. Kita niyo si Satanas, no? Mali ang interpretation. Gumagamit din ng Bible. Kaya tatandaan niyo, no? Lahat ng pastor na gumamit ng Bible with the wrong interpretation, gawa ni Satanas yan. Kaya hindi ko mo may hawak na Bible. Aba, handaan po natin yan. Nakita nyo ang pagkakagamit ni Satanas, play of words. Kasi sabi dito, nasusulat hindi marunong mag-interpret ng Panginoon? Gusto mong magpatihulog talaga ako, sabi diyan baka madulas no? Gusto mo naman talaga magpapatihulog ako. Iba po yung sinasadya sa hindi sinasadya, magkaiba po yun. So may play of words siya. Ganyan din naman ang ginawa niya kay Adam, kay Eve. The same din ang ginawa ni Satanas. Na kung iimbestigahan natin, tingnan natin maigi, no? Ang Panginoon namang Kristo, tingnan natin, ang Panginoong Kristo, nung siya nag-quote ng verse, laging tama ang interpretation niya. Sa 3 temptations, 3 it is written, ang sinagot niya diyan. At ano sagot niya doon sa chapter 4 verse 7? Jesus said unto him, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ang tinutukoy na God dito ay siya. Siya ang tinutokso Do not tempt the Lord thy God. Siya yon, yung Diyos na tinutokso. Bakit? May iba ba tinutokso sa Satanas kundi siya? Siya yun. And again, the devil taketh him up into exceeding high mountain and sheweth him all the kingdom of the world and glory of them. Ayun na, mga kayamanan. And he said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Kita niyo, iniaalok sa Panginoon ang mga kayamanan. Ang iba po naman, hindi pa naiaalok, nasunggaban na. Sabi ni Satanas, ba, iaalok ko pa lang, masakpan na. Hindi pa naiaalok. Naupakan na. Hindi na dapat ialok, nasagpang na. Delikado yun. Sumagot na naman ng Panginoon, get behind Satan, for it is written. It is written na naman. Thou shalt worship Him. Thou shalt worship the Lord thy God. Siya na naman yun. No? And Him only shalt thou serve. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Si Satanas po, gumagamit din ng Word of God. Ginagamitan niya ng play of words. Ganyan din ang ginamit niya kay Adam at kay Eve.
Kita niyo, hindi naman si Adam ang tinukso niya. Si Adam kasi, strong. Si Eve ang hindi. Weak vessel yan. Kaya doon siya sa weak vessel. Ang kahinaan naman ni Adam, si Eve. Ayun. Kaya nung bagsak na si Eve, sinamahan niya. Yan. Ito, istorya po yan eh. Now, let's continue. Tingnan natin ang warning sa simbahan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 11. Ito po ang warning. Ang simbahan ng Panginoon ay very blessed kasi pagkabasa po sa verse 2, 2 Corinthians 11:2, sabi sa simbahan ng Panginoon, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Yan po ang church, no? Siya po'y nakabetroth sa ating Panginoong Kristo. Katulad siya ng isang chaste virgin to Christ. Kaya lang, may fear si Paul. 3. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve. Kasi ang church katulad ng babae yan. Chaste virgin eh. Babae yan eh. In Christ. Ganon din. Baka matulad kay Eve, no? Through his subtlety, katusuhan, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Paano nilinglang si Eve? Tandaan nyo mga kapatid, simula pa sa umpisa, ang bakbakan ay Word of God. Basahin nyo, balikan nyo ang chapter 2. Banat agad si Satanas eh. Totoo bang sinabi ng Diyos? Yun agad ang banat ni Satanas doon. Pag binalikan nyo sa Genesis chapter 3. No? Na hindi kayo kakain sa kahit anong puno dito. Ay, ano kakainin nila? Play of words yun. No? Sinusukat ni Satanas si Eve kung kabisado ang commandment ng Panginoon. Sinusukat niya. Kita niyo ang banat ni Satanas? Totoo bang sinabi ng Diyos? Sinabi agad ng Diyos. Ang bakbakan lagi from the beginning, the Word of God. Yung sinabi ng Diyos. Yung commandment ng Diyos. Sumagot si Eve. Sa lahat ng puno makakakain kami, maliban sa isa. Tama. No? Maliban sa isa na nasa gitna. No? Ni wag naming hihipuin. Wala ho sa commandment yung wag hihipuin. Ang commandment ay nasa Genesis chapter 2, verse 17. No? Wag kayong kakain. Sa araw na kayo kumain, surely, andun, thou shalt surely die. Nihipuin, wag. Baka kami mamatay. Nakaw! Yung surely, naging baka. Nakita niya? Laglag na. Sabi ni Satanas, ay nakaw, lagot na ito. Lagot na. Pag binasa niyo yung story, banat na agad si Satanas eh. Hindi kayo totoong mamamatay. Talagang binanatan na siya. Pag kumain kayo niya, magiging katulad niya kayo. Magiging katulad kayo, magiging Diyos din kayo. O, ganun agad ang pa. Naling lang si at siya kumain. Saan siya niling lang? Sa Word. No? Sa commandment. Doon nagkaloko-loko ang sagot ni Eve. The same today. No? Sa commandment. Diba? Yung pinakikialaman ng mga pastor. Wala namang commandment na magpatanggap. Ba't niya pinapatanggap? Why? Ang commandment ay to preach. Nagkaroon na po ako ng ganyang karanasan. No? Nung namatay yung aking biyanan, tatay ni Sister Olive. Actually, hindi man ako nakareading mag-preach kasi ang mga bayokot hipag ko, sila Olive, 14 na magkakapatid. No? Lahat ng relihiyon, international sila. May Katoliko, no? May Baptist, Armenia, may Baptist Sovereign Grace, may Pentecostal, may Dating Daan, lahat yun. May Iglesia ni Cristo. Kompleto ho. No? May mangkukulang pa yata. Talagang kompleto ng mga. Kaya ako walang kaano-ano magpipres doon kasi
Maglalabo-labo. Kaya lang, yung panganay, si Ate Remy, si panganay ko, kung panganay nga eh. Teka. Ayun naman, sa Armenian Baptist yun. Armenian Baptist ang inatin niya. Teka. Bago ilibig si tatay, umiral na yung pagkapanganay. Hindi ako papayag, hindi pwede. May magpipreach muna dito. Bago. Eh, sino? Eh, ito, si Alex. Basta ako tinawag. By force. Kaya napilitan ako mag-preach. So, nag-preach ako tungkol sa kasalanan. It so happen, andoon yung isa ko pang asawa ng aking bayaw na super Armenian na Baptist. Si Ate Remy pangalan. Ate Remy Queen. So, nakinig siya. Preaching ko. Isa ko. Nung dulo na, hindi ako nag-invitation. Nagalit siya. Sabi, "Pampira ka, pastor! Huli mo na!" Huli ko na raw. Huli na! Kuha na! Ba't hindi ako pinatanggap? Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, ate, ako inutusan lang mag-preach, hindi magpatanggap. Kung gusto mong patanggapin, ikaw. Patanggapin mo lahat. Wala na ako, ikaw magpatanggap. Ba't ko hindi pinatanggap? Walang utos sa akin, ako'y magpatanggap. Wala. Ang utos lang sa akin ay mag-preach. Tapos na ang katungkulan ko. Huli na rin. Ano ay pinuli mo? Kala mo may naligtas doon na. Dati pa rin sila lahat. Ano hulihin ko doon? Ano, sasalakibin ko yun? Talaga super Armenian to. Kasi matalas-talas din yung preaching ko about kasalanan. Hindi sila makakibo eh. Kasi ang mga bayo ko, wala yata akong bayaw na iisa lang asawa. Yes. Eh, puro taga limasawa si Boy, lima asawa eh. Kaya talaga, yung preaching ko about sin eh. O, di, nasagasaan sila lahat. Yung nasasabi niyang huli na raw. Huli, baka ma-prick in the heart, kaya bogbogin ka ng mga yan. Lalaki noon. So nakita po natin mga kapatid, ganun na ganun po si Satanas. No, yung Word of God, hindi niya iniiwasan ang Word of God. Hindi niya iniiwasan yan. Nilalaro niya yan. Balik na naman tayo doon sa Corinthians. Sa Corinthians kanina. Sa 2 Corinthians 11. Balik tayo doon. Okay? Sa 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, di ba binasa ko yung verse number 3, no? Lest by any means, as the serpent beguiled Eve, no, through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ito pa mangyayari. For if he that cometh, kung may dumating, preacheth another Jesus. Kasi magkakaduktong yan. No? Alam nyo ba rin na ang Jesus na ipinipreach ngayon ay another na? Ay, ang Jesus na pinipreach, Jesus din ang Katoliko eh. Hindi ipinaliliwanag na ang Jesus ng Bible ay hindi long hair. Ang nagpipreach ng Jesus ngayon ay nakikipasko din That is another Jesus. Na ipinanganak ng December 25, walang Jesus na pinanganak sa December 25 sa Bible. Kahit nga December, imposible. That is another Jesus. Di ba pag Pasko Merry Christmas sila lahat, magkakasama lahat. Pabaptist, Pasko ka naman sa Katoliko. Tao. Huh? Tao. You see? Another Jesus, whom we have not preached. Hindi nag-preach si Paul ng Jesus na pinanganak ng December, walang ganun Jesus. No? At lalo, hindi nag-preach si Paul ng Jesus na long hair. Hindi siya nag-preach ng Jesus na payatot. Diba?
Ano resulta niyan? Okay? Another Jesus whom we have not preached. Or if you receive another spirit, ibang espiritu yan. No? Hindi lahat ng espiritu pare-pareho. Pakita natin. 1 John chapter 4. Utos ni Apostle John na bawat espiritu ay siya sa atin. Huwag kang tira ng tira, huwag kang suot na ano ka ng suot, tanggap ka ng tanggap. Chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Believe, beloved, believe not every spirit. Huwag mo pa sa paniniwalaan. Diba? But try the spirits whether they are of God, because many false prophets, mga false prophets niya, ibang espiritu dala niya, are gone out into the world. Diba, naalala niyo yung pinag-aralan natin one time? No? Yung masamang espiritu yung nagpaalam sa Diyos. I will be a lying spirit, no? Sa mga false prophet ni Ahab. Diba? Oh. Baka yun ang napapunta sa iyo eh. Sige ka. Ang dami po niyan. Kaya pag false din ang spirit. No? Ibang espiritu yan. Di ba? Oh. Tapos sasabihin pa eh, hindi, banal na espiritu yun, nanayo balahibo ko eh. Nanayo balahibo ko, banal na espiritu yun. Nakakita ka ng aswang yun, nanayo din balahibo ko. Di ba? Hindi ka. Hindi kayo nag-CRI, umiri kayo, nanayo din ang balahibo. Anong espiritu yun? Sabihin mong nanayo balahibo mo yung banal na espiritu. O ba? Di ba? So, another Jesus. Receive another spirit. Ito pa. Which you have not received. Or another gospel. Yan na, which you have not accepted, you might well bear with him. Kaya another lahat yan. Panahon pa ni Paul, another na yan. Lalo na po in our time. No? Hindi po sila sumusunod sa commandment. Like for example, yung paggamit ng Revelation 3:20. Very common yan. Kasi ako mismo, ginamit ko yan. How many times hindi ko kayang bilangin? Pinatanggap kong tao, pina-forward kong tao. No? Hindi ko kayang bilangin. Libo-libo. Wala akong matandaan kung pa totoong save o wala. O ano ba. Wala naman lahat. Ginamitan ko lahat ng Revelation 3:20. Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso. That is playing of words. Sa Revelation 3:20, walang puso doon. Wala. No? At kailanman, hindi ginagawa ng Diyos. Kumatok sa pintuan ng puso. Aba, ginawa mo nung kawawa ang Diyos. Di ba? Kita nyo nababaliktad. Hindi yung ginagawa ng Diyos yun. Ba't siya kakatok doon? Una, walang puso doon. No? Pangalawa, ang kinakatukan pong pinto, ay hindi pintuan ng puso ng tao. Pag binasa nyo talaga yung Revelation 3:20, simbahan yung kinakatukan niya. At hindi salvation ang issue. Mga saved na yun. Nagiging corrupt lang sila. Tsaka hindi po ang nangyari nakikiusap ang Diyos eh. No? Yung pagkatok po ng Diyos doon, kung titingnan natin talaga ang larawan ng Revelation 3:20 to the Church of Laodicea, always remember, ang church ay house. No? You ought to behave yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Bahay niya yung church eh. Ba't siya kakatuki bahay niya yan? Siya may-ari ah. Di ba? Hindi natin, ba't siya kakatuki bahay niya yun? Oh. Always remember, nagsalita na ang Panginoon, isusuka kita. Kasi nga, materialistic na siya, isusuka. Isusuka. Ang katumbas naman noon, yung bahay, aalis siya. Kaya, dating galing siya sa loob, ang totoong istorya, galing siya sa loob, nung matino pa ang simba, nasa loob siya. No? House niya yan eh. Habitation of God in the Spirit yan eh. Naando siya. No? Isusuka kita. Ang katumbas, umalis siya. Bago niya tuluyang iwan, binigyan ng last chance. Kinatukan pa. Baka may mag-repent pa. That's the whole story noon.
At hindi puso ang kinakatukan, apa? Spiritual door of the house, of the church, spiritual door ng bahay ng Panginoon. That's the real story. Pero gagamitin mo sa salvation, mga kapatid, mala Satanas yan. Wrong ng lahat ng wrong interpretation niya. Hindi mo pwedeng gamitin sa salvation. Hindi salvation po ang issue doon. Corruption ng church ang issue po doon. Always remember, yung magdagdag ka sa Word of God ay mali. No? Tingnan nyo, Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Sana po yun, no? 30. Verse 5 and 6. Proverbs 35 and 6. Ano sabi po rito? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. At thou not, huwag kang magdadagdag, unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Sinungaling ka pag dinagdagan mo yan. Ba't mo dadagdagan niya? Kita mo? Walang puso ang Revelation 3:20. Dinagdagan mo ng puso. O, di kay liar. Sinungaling ka. Kaya ako, inaamin ko, sinungaling ako nung araw eh. Dahil sinasabi kong kumakatok sa pintuan ng puso. Nung makita ko ang buong context niya, napahiya ako sa sarili ko eh. Sa dami ng ginamitan ko niya. Huyang-hiya po ako. Napakamali ba yung pinagagawa ko niya. Kasi siyempre, pinagsisisihan natin sa Diyos yan. Sinasabi natin sa kanila, matitigas nga lang ang ulo. No? Maling gamitin niyang Revelation 3:20 niyan, na ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng puso. At saka isa pa, hindi siya kakatok dyan. Kasi ang puso ng tao, according sa Ezekiel 36:26, ay bato. Tama yung kantay, pusong bato eh. Bato. Eh kahit tao, hindi kakatok sa pintong bato. Bato yan kakatok at titigas niya. Hindi siya kumakatok dyan. Ano ang context sa Ezekiel 36:26? Pinapalitan niya yan. Yung bato, pinapalitan niya ang pusong laman. Regeneration din yun. No? Nang pusong laman yung bato. At saka patitirahin yung banal na espiritu. Kasi, hindi ko nakikiusap ang Diyos sa puso. No? Yan yung mali. O ano pa, ang mamamali sa Word of God. No? Sa Proverbs chapter 22. Oh, Proverbs 22. Yung puso, hari pa ito. 21, sorry. Proverbs 21. Ito, hari eh. Tayo, hari lang nangyayabang. Ito, hari pa talaga. The king's heart is in the hand of the Lord. Nasa kami pala ng Diyos. As the rivers of water. Kaya inihalan tulad po sa rivers of water, kasi po yung ilog, pag walang tubig, may korte na yan. Kung korting sawa, hindi mo nang babago. Pag dumaan ng tubig, kung ano yung korte ng ilog, susunod lang siya doon. Ganun pinasusunod ng Diyos. No? Ang puso ng hari, as the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Makikiusap siya doon? Ay, hindi. Tinaturn po ng Diyos yun. May totoo namang kaligtasan sa Bible. Nung nagligtas ang Panginoon sa Acts 16:14, si Lydia, kinatukan ba ang puso? And God opened the heart of Lydia. Binuksan mo. Sa Acts 16:13, maraming babae. Marami yun eh. Women eh. Plural eh. No? And a certain woman, siningle out ng Diyos ang isa, elect nga kasi, whose name, Lydia, a seller of purple, whose heart the Lord open, but puso lang niyang inopen. Eh, marami silang babae. Marunong ka pa. Hindi naman ikaw nagbukas eh. Elect nga eh. That she attended, ano resulta? She attended unto the things spoken by Paul. Or, she received. Ni-receive niya. Kaya yung receiving, attending, abay, resulta yun. Hindi mo iuutos yun. Nakita niyo mga kapatid na? Lahat yan ay korap yan. Hindi tatama yan sa mga tinuturo ng Biblia, lalabagin yan, sasalangsangin yan. At basta papasok ang Diyos sa puso ng tao. Pag binasa niyo po ang Mark chapter 7, 21 to 23. For out of the heart of man, proceed. O, ang dami.
evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Ibig sabihin, ang puso ng tao, ubod ng dumi. Papasok ang Diyos na. Para kang dumive sa poso negro niya. Papasok ba ang Diyos doon? Hindi papasok ang Diyos doon. Kakatok siya doon para pumasok. Hindi mo gagawin ng Diyos yun. Kaya nga papalitan eh. At siya magbubukas. Hindi siya kakatok. At siya kakatok. Pag yan nilatag mo lahat dyan, against sa wrong interpretation of Revelation 3:20, papasa ba naman yung Revelation 3:20 na maling-mali ang interpretation? So, nakita nyo mga kapatid, that is another gospel. Perverted gospel yan. Magliligtas ang perverted gospel? No! Ang sino mang daw magturo ng perverted gospel, let him be accursed. Sumpain eh. Sino maliligtas dyan? At kaya po natin ito pinag-aaralan, baka iniisip po ninyo na ang kaligtasan nyo ay doon sa perverted gospel na yun. May mag-ingat-ingat kayo. Baka sasabihin nyo, ay doon nabuksan ang puso ko eh. Sino kaya nagbukas? Kumato ka dyan sa puso mo? Oh. Basahin mo sa Biblia at hindi mo mababasa yan. Nakita nyo napakalaking kamalian niya, no? Another Jesus whom we have not preached, another spirit, another gospel. Sino gumawa ng another gospel? Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 11. Sino? Sino ang promotor niya? 2 Corinthians 11. Binasa ko kanina yung verse 3 and verse 4. No? Sabi sa verse 4, for if he that cometh preacheth another Jesus, na. Sino promotor niyan? Sa verse 3, baka makatulad sila ni Eve. Verse 13, ito po ang promotor niya. Sabi sa verse 13, for such are false apostles. Ang mga gumagawa niyan ay mga bulaang apostol. Deceitful workers, mga mandarayang manggagawa yan, deceitful. Transforming themselves into the apostles of Christ. Mga transformer po yan. And no marvel, for Satan himself, yung kanilang pinuno, transformer din eh. No? Kapareho sila ng pinuno nila. Transformed into an angel of light, na hindi naman totoong angel of light. Angel of darkness siya. 15, therefore, it is no great thing. Hindi ka taka-taka, no? If his ministers, marami siyang ministro. Ang mga ministro ni Satanas, kapareho niyang gumawa. Gumagamit din ng Bible. No? Sa maling interpretation. Sa maling pagkagamit. Tingnan yung utos ni Apostle Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth. No? Transform themselves as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Sa totoong simbahan, makakapandaya sila? No. Hindi po, Bright. Detect na detect po ng totoong simbahan ng Panginoon yun. Yung mga pamamaraan nila, yung mga style nila, hindi ho papasa yun. No? Yan po ang itinuturo ngayon. Perverted gospel. Hindi ho nagliligtas yan. Delikado po yan. Ginamitan ng wisdom ng tao, mechanics ng tao, mag-i-invitation. Kaya nga ano po yan eh, emotionalism. No? Hindi nyo na po ng style ng pastor, di ba? Paiiyakin niya. Paiiyakin niya ang tao. Di laglagan luha. Patiluga, laglag. Maya, patatawanin niya. Lala, huling-huli ang emotion. Pag pinaiyak mo, pinatawa mo yan. Yari na. Ay, ang pastor ay psychologist. Ganyan din si Satanas, psychologist yan eh. Diba? Pag nakita na ng pastor na, alam na. Huli na.
Yun nga, inaalala ko. Patutugtugin na niya yung kanyang musician. Sesenyasan na niya. Sa damdamin. Music. Tugtog. Yes, makabagbang damdaming awitin ating piano. Habang tumutugtog ang ating piano, itungo ang mga ulo, ipikit ang mga mata. Tungo kayo, pikit. Ayan na. Diba? Hindi ka ba tinatawag ng Panginoon? Sino kaya ang Panginoon tumatawag? Where in the scriptures mo makikita yan? Sino gumawa niya sa Bible? Wala. Strange yan from the scriptures. Gawa yan ng tao. Ang daming naligtas sa Biblia, wala ni isang katulad niyan. Napakadami. Si Eutychus, no? Si Zacchaeus, di ba? Si Paul. Ang dami pong naligtas sa Biblia. Sila Peter. No? Ang daming nagsitanggap sa Bible. Hindi ganyan. Ni anino niyan ay wala sa Bible. Pero yan ay accepted in our time. Kaya ang Christianity in our time, yan po'y corrupt Christianity. Kung lahat ng yan ay totoong Kristiyano, pagbabasihan natin kung totoong Kristiyano lahat. Di ba panahon ni Abraham, nakipag-bargain si Abraham bago ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Di ba? Sa 50 righteous, gugunawin mo ba? No. 10 ang pinakamababa. Sa 10 di gugunawin. Sipin mo, milyon-milyon. Milyon-milyong charismatic. Milyon-milyong El Shaddai. Hanggang ngayon, Sel Aiday. Diba? Oh. Milyon-milyon. Milyon-milyon. Iglesia ni Patupat. Milyon-milyong Sabadista. Dating wala na. Oh. Ang dami niyan, di ba? Kung lahat yan ay righteous, nako, paraiso na ang lupa. Pero sa kabila ng lahat, di ba? Ang gulo ng mundo. Ayan. Kasi hindi ho totoo yan. No? Preserver po ang righteous nape-preserve. Sa judgment ng Panginoon. Kaya nga nagpadala ng COVID Kung may preserver man, hindi enough. Yung alat natin, no, hindi enough yun. Kasino ng alat natin. I-compare mo sa napakadaming masamang tao. Hindi sasapat yung alat na yan. Pero kahit pa paano, nakaka-influensya pa rin tayo. Di ba? Nakaka-detect pa rin tayo ng mga tira-tirahan kahit pa paano. Tawagin natin ni remnant. Pero yung naglipa na yan, hindi totoo yan. Kakamali po tayo. Kaya kita nyo, our last verse, doon sa 2 Thessalonians chapter 2. Yan po ay sa atin ni Apostle Paul warning, 2 Thessalonians chapter. Tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together. Kaya habang hinihintay ang pagdating ng Panginoon, nag-gather together. Katulad ng ginagawa natin. Kita nyo sa 2, that you be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that day of Christ is at hand. Ano pa warning ni Paul dito sa 3? Let no man deceive you. Huwag kayong padaya. No? Kahit kaninong tao. By any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Ano yung falling away na yan? Ang falling away na yan, ang Greek word niyan ay apostasia. Diyan kinuha ang English word na apostasy. Bago daw dumating ang pagbabalik ng Panginoon, may mangyayaring malaking apostasya. That's our time. Ang pinipreach ay perverted gospel. Ang Diyos, ang tao ay nag-aakalang ligtas, hindi utas ho. Akala lang ngayon. Ang naglipa ng mangangaral ay mangangaral ni Satanas. That's our time. No? Falling away first. Fall away Christianity. Ang ibig sabihin ng falling away from the truth.
And that man of sin be revealed, the son of perdition. Ang tao'y nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon, ang dadating ay Antikristo. Ba't hindi sila masave? Ba't hindi sila nasave? At ba't sila naloko? Ba't sila nag-perish? Tingnan nyo sa verse 10. Verse number 10. And with all deceivableness. Kaya gawa lahat ni Satanas yan. No? Pahayag si Satanas, natutuwa si Satanas, ang daming simbahan. Basta mali. Pahayag si Satanas, ang daming pastor. Basta kampo niya, mga pastor niya, mga ministro niya yan, transformer lahat yan. No? Pahayag si Satanas, ang daming simbahan. No? Ang daming mga Bible studies, pahayag siya dyan. Pero yung mamulat sa truth, hindi siya papayag. No? And with all deceivableness, lahat ng pandaraya ay gagawin niya. Matagal na niyang ginawa yan. Of unrighteousness in them that perish. Lahat ng pandaraya ay ginawa niya at mga kalikuan sa mga napahamak. Ba't sila nag-perish? Because they received not the love of the truth. Yun po ang dahilan, kaya dapat tayong magsalita na sila'y nasa kapahamakan. Yun nga lang, siyempre, magagalit. Magagalit lang naman, hindi katulad nung araw. Papatayin ka eh. Di ba? Si Stephen, pinatay. Oh. Who knows? Baka makatulad kay Peter. No. They gladly received the word. Oh. Do not know. Kaya dapat nating sabihan sila. No. Wala sa truth yan, yung ginagawa mo. Hindi totoong kaligtasan yan. Because they received not the love of the truth that they might be saved. The true salvation is according to truth. Tandaan nyo yan. No? Pag ang salvation mo'y tururot, nako, hindi po salvation yan. Labot karya. And for this cause, God shall send them strong delusion. Bakit nananatili sila sa delusion means error? Ba't nananatili sa error? Send ng Diyos yan, error na yan. Kasi matigas sa ulo eh. Sinasabi mo, ay maniwala eh. That they should believe a lie. Kaya naniniwala sila sa kasinungalingan. Kasinungalingan ng pastor, di ba? Kasinungalingan ng mga mangangaral, mga pinagtututuro kasinungalingan sa simbahan ng Panginoon, hindi pwede yan. No? Hindi ka makakalusot. Alam na alam ng simbahan ng Panginoon yan. We are not ignorant of His devices. Sabi ni Paul, no? 12, that then all might be dumb. At dahil naniniwala sila sa kasinungalingan, ay di meron ng dahilan ng Diyos para sila parusahan. Okay? Who believe not the truth. Isipin mo yung Pasko, matagal na nating sinasabing mali yan. Pasko pa rin, Pasko. Kayo hindi Kristiyano, wala kayong Pasko. Malungkot kayo. Boring buhay niyo. Kami masaya, may Pasko kami. Niniwalaan mo yan? Who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Now, the last verse, New 13. Ito yung totoo. Kabaliktaran nung 10 to 12. Ito yung totoong simbahan. But we are bound to give thanks always to God for you. Kaya tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation. Yung pagpili lang ng Diyos, yun ang pinagpapasalamat sa atin. No? Kasi pwedeng ang napili, yung kabila hindi ikaw eh. Katulad kay Jacob. Diba sabi ng Diyos eh, is not Esau, Jacob's brother? Magkapatid yan. Ibig sabihin ng Diyos, pwedeng si Esau ang pinili ko. No? Pwedeng Esau ay have I loved. Jacob, have I hated. Pwede yun eh. Nasa Diyos lahat yun. Diba? Ganon din po ito mga kapatid. It's only yung pagpili ng Diyos. Because, ba't tayo nagpapasalamat? Because God had from the beginning chosen you to salvation. Walang nakita ang Diyos sa iyo. Na magaling. Mas masama ka pa doon sa hindi napili. Tulad ni Saul. Anong matino kay Saul? Napakasama niya. Siya nagpapatay kay Stephen. Ba't pinili? Ay Diyos na yung nakamangha-mangha doon. At from the beginning, chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. Ang gagawa niyan ay banal na Espiritu, sanctification of the Spirit. That is born again.
Ito pa, and believe of the truth. Yan ang katunayan ng totoong mananampalataya na naniniwala sa truth. Hindi wala sa Bible pinaniniwalaan mo. No? At yung nasa Bible ay ayaw mong paniwalaan. Wala dyan ang invitation. Kahit na. Pwede yan. Sino may sabi sa'yo pwede yan? Diba? Hindi totoong nakatukang tao sa... Hindi. Kita mo maraming naliligtas. Para-paraan lang yan. Sabi na mga basa yung para-paraan. Napakadelikado niyan, mga kapatid. Nakita niyo, mga kapatid, that is very, very dangerous. Naglipa na po ang perverted preacher. At lalong naglipa na ang perverted gospel. Sangkatutak din ang perverted churches. Iilan lang ang totoong simbahan po ng ating Panginoon, Hesus Kristo. So patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, magpagamit. Who knows? Baka meron pa ring imulat ang ating Panginoon. Tayo magbukas sa panalangin. Hilingin natin si Brother Cristo.